The story of Hosea and Gomer, a testimony of God's unfailing love, faithfulness, and forgiveness. The Bible tells us that the story happened more than 700 years before the birth of Jesus Christ. Hosea was a prophet whom God told to marry a woman of ill repute. In other words, a prostitute. This was to draw a parallel on how God truly loved the Israelites, who have also abandoned their faith in God, like worshiping idols, thus committing spiritual prostitution. The story starts in a marketplace in ancient Israel. I love it! Bongga! Kaso, wala rin makapagbayad ng money ni Dare sa akin. Wala naman akong makapagbayad. Kaya, maraming siya kung inibili. Para pa kami mo na yan. Para sa aking asawa. Uy, ang haba-haba naman ang hair ng asawa mo. Sana, ako din. Pwede naman ikaw ang maging legal wife ko kung gusto mo. True? Hindi ko pa ako ine-enchos. Pero, may asawa ako. Mahal na mahal ako. Hindi ko maintindihan kung bakit. Hindi mahalaga sa akin kung may asawa mo. Ang mahalaga yung mga pagkukulit. Napakaganda mo, and you deserve all the best things in life tulad ng ligtas na gusto mo. Alam ko na yung pinagsasabi mo doon, no? Tsaka, ilang beses mo na ang narinig ko. Hindi mga sabi-sabi lang yun. Kasi yun, bago ang papahayagan sa Panginoon. Nauna na nga ako dito si Tiangge at baka makatulong pa ako dun sa templo mo. Pagkagawa mo to, ang maganda, diba? Oo nga, makakaganda. Pero alam mo naman hindi natin tayo kayo sa babae. Hindi tayo dapat nagkakasama ng babae. Hindi natin tayo. Pero bagay sa akin, magmumukha akong mamahaling babae. Socialite ba? Oo, men. Dapat mo mamahalin mo tayo. Hindi sino ka na. Mamahalin ka. Kaya na makakagusto mo. Makakagusto. Ay, salamat mo na. Sino ka na? Zea! Sandali lang! Sandali lang! Nakita ko si Gomer sa pamilya kanina. Oo, sama ko siya kanina. Napakaganda niya! Napakaganda niya! Pero siyempre, mas maganda pa rin ang ilang paligo ng aking asawa. Pero mabalik tayo kay Gomer. Malikot ang kanyang mga mata at wari mong namaakit siya ng mga kalalakihan. Kasal mo sa ilan kayo na kaibigan. Kasi dapat hindi mo siya pinagkaniwalaan ng buong puso. Yan ang inuto sa akin ng Panginoon. Hindi mo naintindihan kung bakit mo siya pinakasalain. Hindi mo ba nangangailangan sa Gomer ng pagmamahal gaya ng iba? Pero marami namang mas karapat dapat para sa iyo. Nagbago na siya. Mahal ako ni Gomer. Tapat siya sa akin. Naku! Uwe! Hindi na! Mahal ako si Gomer. Tapat ang pagmamahal
Hindi ko parusahan ang hangat ng Diyos para sa ating lahat. Taligtaligtasan ang gusto niya sa iyo. Sa lahat ng tao, para sa ating lahat. Tama na itong teleserye to! Ano gagawin mo? Aalis ako! Romer! Saan ka magbuka? Iwanan na kita! Bumalik ka dito, Romer! Bakit? Gusto? Bakit? Pinaliguran ako ni Romer! Bakit ba kailangan pakasalan ko yung babae yan? Paulit-ulit na siyang nagtaksil! Paano ko mamahal ng isang tao at iba naman ang minamahal? Paano ba yun? Paano? Iniwanan ng tuluyan ni Homer si Hosea. Sumama siya kay Emma dahil sa pangako ni Emma na ibibigay ang lahat ng naisin niya, pati na ang karangyaan sa buhay. Hosea had seemed to understand how God can still love His people despite of constant, repetitive sin. Sins that cuts like a knife and make him bleed again and again. Punta tayo sa kwarto. Ayoko na. Tinatanggihan mo na ako. Tanghalin tapat, no? Tsaka meron ako. Dahilan mo lang yan. Kaya sumama ka sa akin. Hindi ko nga feel. Ano ba? Di ba ako pinalit mo dun sa false prophet na Susan? Pati na sa ibang upang mga lovers? Dahil na ibibigay ko sa'yo lahat ng gusto mo. Magandang bagay, maraming buhay. Kaya sumunod ka sa akin. Ayoko na. Wag mo akong pilitin. Susunod ka sa akin! Kaya mo ako! Yan ang gusto mo! Sige, guards! Dali niyan! Ayoko nang makita ang babae niya. Isama sa mga aliping ibebenta natin bukas. So, next item. Ang order. Halika dito ka, ipakita mo yung mga mo. Okay, anybody interested? Isang alipin, batang-bata, malakas, pwede magtrabaho sa bukid, at pwede mag-anakan. Oh, meron pa interesado yan? Anyone? Yes, sir. Sir. Iniwanagin ko lang. Sabi mo, 5 supot ng tinapay, ha? Kasi iba yung supot ng tinapay. Pero, 5 supot. Mababang. Tignan nyo naman yung quality nito. Ha? Tignan nyo naman. Kumbaga sa steak, Angus steak to. Tapos 5 supot lang ng tinapay. No way. Anybody else? 1 piece of silver. Meron bang magbibid? Pagulat kong biglang kapatid ng babae ko. Tingnan. Tingnan mo. Kahit ano naman pati ko mo, nagulis na pala. Wala akong kwenta. Tingnan mo. Oo. Wala nang kwenta, kaya maalipin eh. Pero, may bago ito, may bebenta to, kasi malakas yan mo. Pwede magtrabaho sa mga bukid yan. Anybody else? 1 piece of silver. Amang, ako, Nasaan isang sakong patatas, Amang. Pwede pa yan sa bukirin ko. Lolo, kung interesado ka dito isang sakong patatas pa ka mo. Hindi mo pwede, Lolo. Masyadong mababa yung isang sako ng patatas na yan. 1 piece of silver. 1 piece of silver. Tama na yan. Isang sakong patatas lang, pwede na. Hindi ka naman, Lolo. Wala na ba ibang magtitid dito? Isang sakong patatas lang ba talaga ang halaga nito? O sige, isang sakong patatas, going once. Isang sakong patatas, going twice. Ha? 15 pieces of silver at 10 sakong bigas. 15 pieces of silver? Oo. Ha? Para dito? Ito palang kwenta ko. 15 pieces of silver. Isang dahil pinasok pinakalaman nito. 20 sako ng bigas para sa kanya. Sige, sold.
God's love for us is even greater than Hosea's love for Gomer. He gave up His only Son to save mankind, to show us His unconditional